Maraming matutuwa dito mga tol, depende sa panig o sa kanilang sinusuportahan o kinaiinisan. Bakit po? Kasi ang ating ombudsman na si Boyeng Remulla sa natapos po na press conference kanina ay sinabi niya pong nagpe-prepara na ng kaukulang kasong plunder ang opisina po ng ombudsman laban po kina dating Senate President Chis Escudero at former Speaker Martin Romualdez. Kaya ko po sinasabing maraming matutuwa at maiinis po dito kasi depende po iyan sa sinusuportahan po ng tao. May mga sumusuporta kay Chis Escudero, basically mga Duterte supporter po ang mga ito. Kaya maiinis po sila dahil sa paniniwala nila walang kasalanan si Chis Escudero. Samantala, matutuwa sila dahil ayaw po nila kay Martin Romualdez at vice versa. No mga tol. Pero ako po bilang Pilipino, pananagutan po ang hinahanap ko. Dito, wala po akong sinusuportahan kasi may mga issue po ito na kinakaharap. Alam niyo naman yung naging posisyon ko sa nakalipas po ng mga pagkakataon, di ba? Hindi ko nga po nakakalimutang magpasalamat sa Office of the Speaker by then sa pamumuno ni Congressman Martin Romualdez dahil personally natulungan niya po ako at ang aking asawa o yung opisina na kanyang pinamumunuan, natulungan po ang aking asawa at ako sa kinaharap po naming pagsubok sa aming mga kalusugan. Pero hindi po ibig sabihin nun patatali tayo sa mga utang na loob kung tawagin. Ngunit dito sa pagkakataong ito, ako'y masaya sapagkat finally magkakaroon na ng proper forum para po maipaliwanag ni Congressman Martin Romualdez yung kanyang side kung siya po ba'y talagang kakasuhan dito. At ganun din naman itong si Senator Chis Escudero. Basically, kung may mga ebidensya laban po sa kanila, malalantad po yan. At kung wala naman pong ebidensya, sigurado, acquittal po ang kalalabasan niyan or dismissal po ng kaso. At yan po ang aantabayanan natin sa mga susunod na panahon. Sinasabi po kasi na baka buwan po ng Mayo, next month na po yon, may isasampa po ang reklamo sa korte. At alam na po natin kung ano ang mga susunod na mangyayari diyan kung sakasakali ang possible issuance ng warrant of arrest. Ito po yung particular na balita. Ayon po sa Inquirer.net, just in, the Office of the Ombudsman on Monday said they are preparing to file plunder charges against Senator Chis Escudero and later Representative Martin Romualdez over the flood control scandal. Bago po natin puntahan ang partikular po na balita na ito, ito po sampal sa mga nagpapakalat po ng fake news laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi po nila hindi daw po nagpapakita sa publiko kasi meron pong stage 4 colon cancer. Wala po iyong katotohanan. At ito nga po yung naging kaganapan kanina sa Malacanang kung saan nag-oath taking po ang mga vice mayors para po sa League of the Philippines National Executive Officer, yung Vice Mayor League no ng Philippine National Executive Officers po. Ito po yung samahan sa madaling pangunawa ng mga ikalawang pinuno sa mga lungsod o bayan po natin, depende kung saan po tayo nakatira. Marahil kilala nyo kung sino po Vice Mayor nyo. Kami po dito sa Pasig, si Vice Mayor Dodot Jaworski. Parang siya nga yung nakikita ko dito sa gilid ito po yung naging kaganapan kanina. Kaya napakasinungaling po talaga ng mga Duterte supporter po na ito Kasama nung mga nang tatanga sa kanila. Ang masakit, tinatanga sila at ang bilis po nilang maniwala. First of all, welcome to Malacanang for this oath-taking ceremony of the vice mayors. Will all those taking their oath please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been elected to the position of your position. Ganyan ba yung merong stage 4 colon cancer? Kayang tumindig ng matagal? No? Maayos na maayos ang pangangatawan. Namayat si Pangulong Bongbong Marcos kasi nagkaroon po siya ng sakit sa tiyan. Nakalimutan ko yung medical term Pero hindi po 'yun critical, hindi po 'yun terminal, no? Hindi po 'yun nakakamatay. Normal daw po 'yun lalong-lalo na sa isang stress na sitwasyon kung saan ang tao
nagkakaedad na, makakaramdam po talaga from time to time. Katulad po nung naramdaman ng ating Pangulo kung saan ang naging isa sa mga payo ng kanyang doktor ay mag-diet, no? Kaya marami pong mga hindi nakakain si Pangulong Bongbong Marcos na dati nakakain niya, kaya talagang magre-resulta po iyon sa pagkakapayat po niya. Pero after that, eto na po si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ang Do lakas-lakas. hereby solemnly Nakarang swear teteng talaga oh. that I will well and faithfully Yon, diverticulitis. Maraming salamat, Jimmy Biag, ano? Salamat sa pagpapaalala. discharge the duties of my present position Oh. Ano ngayon kayo, mga and of all tatanga-tangang others I may Duterte supporter? hereafter hold. Nagpapaniwala kayo eh. No, kitang-kita nyo ang lakas-lakas ng ating Pangulo. Oh. That I will support and defend Samantalang yung the Constitution sinusuportahan ninyo, no? Pagka aakyat sa entablado, kailangan may taga-akay pa. Sa bagay, malayo din naman ang edad nila kasi nasa almost 80 years old na nung dumadalo ng mga public engagement itong si Rodrigo Duterte. Ang ating Pangulo, 68 years old. Pero tingnan ninyo, physically fit, no? Hindi porkit namayat, meron ng stage 4 colon cancer. the Philippines. And I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Di ba? Ayan, Congratulations. Sampal sa mga pagmumuka ng mga DDS yung nangyaring okasyon kanina sa Malacanang. Pagpapatunay po ito na napakasinungaling po nila. Lalo po itong si Rowena Guanzon. No, hindi na tayo magpapakahaba pa diyan kay Rowena Guanzon. Balik na po tayo dito po sa balita na atin pong pag-uusapan. Ombudsman says, Plunder Raps versus Escudero Romualdez to be filed in May. Yan ha. Ito po ay hango sa naging press conference kanina na papanoorin at re-reactionan din po natin. Pero syempre, basahin muna natin yung pinakabuod noon kasi may mga ibang tagpo pa dun eh. May pagbabanta pa nga itong si Ombudsman Boyeng Remulla na ang Secretary General po ng House of Representatives kapag ka hindi po nila sinunod yung subpoena kaugnay po ng SALN ng mga kongresista ay magte-take action na po ang ombudsman. Kung hindi man daw po matanggal ang Secretary General, ay kanila po itong sususpindihin. Pero dito muna tayo sa balita po na kaso, dito posibleng kaso kina Congressman Martin Romualdez at saka kay Senator Chis Escudero. The Office of the Ombudsman on Monday said they are preparing plunder charges against Senator Chis Escudero and later Representative Martin Romualdez related to the flood control scandal, which is expected to be filed within May. O, puntahan po natin yung pinaka video mismo, ano? O, ito, in-upload ko yan sa ating Facebook page kanina eh. Pakinggan po ninyo si Ombudsman Boyeng At the same Remulla. time, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Plunder ang aming hinahanap na sa Pakistan. Related. And sa conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation. Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control is related. Flood control related in so many ways, yes. Ombudsman, sila na po yung sinasabi pa rin. Sila yan. O, yan po yung bahagi po ng press conference kanina. Tuloy po natin. At narinig naman po natin, we have been seriously preparing a case of plunder against former House Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. No? Pero para magkaroon po tayo ng konteksto dito po sa ating pinag-uusapan, balikan po natin ang nakalipas na panahon. At syempre, instead na nag-iisip pa ako dito,
ima-maximize po natin ang technology sa tamang paraan. Kaya sa pamamagitan po ni ChatGPT at detalyado na po ito, nagtanong po tayo. Sabi ko sa kanya, pakidetalye mo sa akin kung bakit nasasangkot ngayon sina Senator Chis Escudero at Congressman Martin Romualdez sa issue ng flood control corruption. Makinig kayo mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood po sa atin ngayon para hindi po kayo mga tanga. Ang kailangan kasi, kaalaman. Pagka alam mo naman pero ayaw mong pakinggan, ayaw mong paniwalaan, yun po ang malaking katangahan. At maraming nanonood sa atin na ngayon, mga tangang Duterte supporter. Ang tanga-tanga nyo talaga. Anyway, bakit nasasangkot sina Chis Escudero at Martin Romualdez sa flood control corruption? Ito ang detalyadong paliwanag kung bakit nadadawit ang pangalan ni na Senator Chis Escudero at Congressman Martin Romualdez sa issue ng flood control corruption o tinatawag na flood control plunder. Una, ano ang flood control corruption scandal? Ang isyong ito ay isa sa pinakamalaking corruption scandal sa Pilipinas sa mga nakaraang taon. Ayon sa mga investigasyon, bilyon-bilyong piso ang inilaan sa flood control projects. Maraming proyekto ang ghost projects, hindi ginawa o kulang ang gawa. May kickbacks umano sa mga politiko at opisyal. May mga budget insertions sa national budget para sa flood control projects. Sa isang investigasyon, lumabas na daan-daang flood control projects ang ghost projects o hindi talaga ginawa kahit may pondo. Ikalawa, ano ang papel ni Martin Romualdez? Si Martin Romualdez ay dating House Speaker noong panahon na lumaki ang budget ng flood control projects. Mga alegasyon laban kay Romualdez. May mga kontraktor at testigo na nagsabi na may kickbacks mula sa flood control projects. May testigo na nagsabing nagdadala ng maleta ng pera sa bahay ni Romualdez. Ito po yung mga testimonya ni Gutesa at saka ito pong lately lumabas na 18 nagpapakilalang ex-Marines. Tinatayang 1.68 billion pesos ang umano'y na-deliver na pera. Tumaas ng malaki ang flood control project sa ilang lugar na may political allies. Dahil dito, naimbestigahan siya ng DOJ, nag-resign siya bilang House Speaker noong 2025 at inirekomenda ang plunder graft bribery cases laban sa kanya at iba pang opisyal. But actually, i-correct natin si ChatGPT kasi hindi po ganito yung katotohanan no? Sa aking pagkakabatid sa mga balita. Ang rekomendasyon po ay for further investigation, no? Partikular ang isinagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructures. Hindi po nila nilinis ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez bagkos sinabi po doon na dapat imbestigahan ito ng Office of the Ombudsman. At katulad po nung narinig po natin kanina na mapapakinggan din po natin maya-maya ulit yung kabuuan ng press conference na yon, nagpapatuloy po ang mga isinasagawang investigasyon dito ng Office of the Ombudsman. No? Sa madaling salita, sabi po ni ChatGPT, ang alegasyon laban kay Romualdez ay siya raw ay kabilang sa mga nakinabang sa kickbacks mula sa flood control projects. Binabasa ko lamang po ito mga tol. Ikatlo, anyway, kung meron tayong dapat ituwid dito, itinutuwid ko naman. Katulad po nung sinabi ni ChatGPT na nakabase sa Wikipedia, walang rekomendasyon ng plunder graft bribery cases laban po kay Congressman Martin Romualdez. Further investigation ang inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman. Wala rin po siyang kinaharap na kaso sa Department of Justice. Ikatlo, basahin po natin. Si Chis Escudero naman ay nasasangkot hindi dahil sa kontraktor o kickbacks mismo, kundi sa budget process. Ayon sa Ombudsman, ang kaso ay tungkol sa paano ginawa ang national budget, paano naipasok ang flood control projects, paano naaprubahan ang budget sa Senado at Kongreso, posibleng conspiracy sa pagpasok ng mga proyekto na may kickbacks. Ayon sa Ombudsman, ang kaso ay tungkol sa paraan kung paano ipinasa ang budget ng dalawang kapulungan,
at kung paano na ipatupad ang flood control projects na pinanggalingan umano ng kickbacks. Ibig sabihin, hindi lang kontraktor ang iniimbestigahan, pati mga mambabatas na nagpasok o nag-aproba ng budget. At yon, isa po dyan, itong si Senator Chis Escudero. Hindi ko na muna babanggitin dito sina ibang senador, para focus lang tayo sa dalawang pinag-uusapan po natin ngayon sa balita. Ikaapat, ano ang modus umano ng flood control corruption? Ito ang sinasabing modus, step-by-step modus. Maglalagay ng flood control project sa budget. Minsan, midnight insertion sa budget. Mapupunta sa kontraktor na kakampi, overpriced o ghost project. Hahatiin ang kickback sa politicians at officials. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong flood control plunder. Dahil bilyon-bilyon ang halaga. Bakit plunder ang posibleng kaso? Sa batas ng Pilipinas, plunder kapag, idagdag natin, Republic Act 7080. Tingnan natin, baka nagkamali ako. Wala kasi kay ChatGPT, di niya nilagay 7080. Yan. An act, Anti-Plunder Act. Yan po ang ibig sabihin ng Republic Act 7080. At dito, ang naaakusahan ay isang public official. Siyempre, kung may mga kasabwat na pribadong individual like contractor, plunder pa rin po ang kaso nila as a co-conspirator, o kaya kung ano man yung participation po nila doon po sa pag-commit ng plunder. At dito idagdag ko na rin, may mga personalidad na kinasuhan pero nakapag-avail sila ng as state witness, Ilan po diyan sina Roberto Bernardo, ang dating undersecretary sa DPWH, ang dating district engineer na si Henry Alcantara, saka yung isang contractor na babae, Ngayon, nagkamal ng hindi bababa sa 50 million pesos. Yan lang naman ang lagi dapat natin tandaan dito kapag ka ang di umano'y na nakaw o napunta sa kanilang yaman mula po sa pera ng taong bayan ay hindi po bababa sa 50 million pesos. Sa pamamagitan ng corruption, kickbacks, etc. Dahil napakalaki ng flood control funds, hundred of billions, even trillion pa nga, posible itong maging plunder case. Buod, bakit nadadawit sina Escudero at Romualdez? Kay Congressman Martin Romualdez, alleged kickbacks. Puro alleged po ito Testimony ng bagman or contractor. Budget allocations. Flood control funds sa projects and ghost projects. Kay Chis Escudero naman, role sa Senate approval ng national budget. Alleged participation sa budget insertions. In fact, ang pinaka tumatak sa ating figure ay ang halagang 142 billion pesos na ibinalita po ng politico.com.ph. Possible conspiracy sa budget process. Simpleng paliwanag, hindi lang kontraktor ang inaakusahan sa flood control corruption, pati mga politiko na naglagay at nag-aproba ng budget para sa mga proyekto na pinanggagalingan ng kickbacks. At sa totoo lang mga tol, kung hindi dahil sa mga politiko na pinagbibintangan, walang flood control project anomalies. Kasi sila po talaga yung dahilan. I am not saying na may kasalanan itong mga personalidad na tinatapik po natin ngayon. Ang makakapagsabi lamang po niyan ay ang korte kinalaunan. Pero may mga ebidensya di umano ang ombudsman kaugnay po ng kanilang ipepreperang kaso laban po kina former Speaker Martin Romualdez at former Senate President Chis Escudero. Panoorin po natin ang kabuuan ng press conference ni Ombudsman Boyeng Remulla kanina. Upong sagutin ang inyong mga katanungan. At habang ito'y nagsisimula, marahil pwede ko sabihin na meron pong sapina sa amin ng House tungkol sa salian. May nagtatanong, saan po kayo pwedeng i-block
Ako na magbablock sa'yo, wag ka nang magpakahirap pa. Saan ka ba nanonood, Jubilin? Kasi ako po'y naka-live sa 3 pages eh. No? Ibablock na kita para hindi ka na mahirapan pa. Oh, habang ginagawa ko, hinahanap ko yung comment. Oh, eto si Jubilin, nakita ko na. O ibablock na kita. No? Para hindi ka na magpapakahirap. O ban from stream. Yan, binlock na natin. Meron pa? Meron pa. Kaya, nagsabi na nga ang House Kongreso at ito po tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Oh, yan. Kami po ay nagsabi na rin na binibigay sa Ito, ibang usapin to mga tol kasi binalikan po natin yung press conference eh. Ito ay usapin ng subpoena. Pinadalahan kasi sila kanina ng subpoena ng House of Representatives. Subpoena ad testificandum et duces tecum. No? Ibig sabihin, pinapa-attend po sila personally si Ombudsman Boyeng Remulla kasama po ng mga dokumento katulad po ng SALN. No? At merong bawi dyan si Ombudsman Boyeng Remulla kasi nag-issue pala sila ng subpoena sa House of Representatives tapos di naman sila pinapansin. Para tuloy ang hugot dito ni Ombudsman Boyeng Remulla, pag kayo pwede, pagka kaming ombudsman hindi pa pwede. Aba, Secretary General, si Attorney Garafil, hindi pa pwede yung ganon. No? Tuparin ninyo kung ano yung mandato po ninyo, wag nyo pong protektahan ng mga kongresista. Humihingi ng subpoena, humihingi ng SALN ang Office of the Ombudsman kaugnay ng kanilang mga isinasagawang investigasyon sa mga kongresista. Ibigay nyo yun. O otherwise, ito, pakinggan po ninyo ano ang posibilidad na maaaring gawin sa inyo. House tungkol po sa salin ng Maraming nanonood sa atin na hindi naniniwala na may kasalanan si Congressman Martin Romualdez. Pero alam ninyo mga tol, wala na sa atin yan para mag-decide. Ang ombudsman sinasabing meron. Kaya tingnan po natin kung yan po ay uubra pagdating po sa pagtingin na ng korte. No? Although nire-respeto ko po yung posisyon ng bawat isa sa atin dahil ako, I myself, sumusuporta ako kay Congressman Martin Romualdez nung siya po yung speaker. Pero iba po ang dating pagka naghahanap po tayo ng pananagutan. May issue po sa kanya, kaya dapat sagutin po niya. Lalong-lalo na ngayon, sinasabi ng ombudsman, meron daw pong mga ebidensya. No? Maganda na rin po ito para kay Congressman Martin Romualdez. Kasi once and for all, pagka naisampa po yan sa korte at hindi mapatunayan ng ombudsman bilang prosecutor laban sa kanila na sila ay may kasalanan, di lalabas na walang ginawa ito pong si Congressman Martin Romualdez na paglabag sa batas. Wag na nating pigilan ito mga tol. No? Wag na nating daanin pa sa mga teknikalidad na wala namang ebidensya kasi testimonya lang naman ni na Gutesa at kung sino-sino pa. Oh. Ang problema, iba yung appreciation po ng Office of the Ombudsman eh. Again, ako po ay kung saan ang tama at dapat doon lang po ako. Inuulit ko, merong nagawang tulong ang Office of the Speaker noong panahon na ako po yung nagkasakit at even ang aking asawa. Pero it doesn't mean na magpapatali po ako sa utang na loob kung ang kapalit naman ay pananagutan. Hindi ko po inuhusgahan si Congressman Martin Romualdez, pero gusto ko pong malinis ang kanyang pangalan. At ang tanging kaparaanan lamang para malinis ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez ay sa pamamagitan po, if ever, kung ito po isasampa sa korte, ay acquittal po niya. Kasi yun lang talaga. Ngayon, may bahid na po ng pag-aalinlangan kahit mga sumusuporta sa kanya eh. Dahil kinakikitaan po ng ombudsman, meron daw po silang basihan para po iakyat ito sa korte. Kaya ang tanging kaparaanan, ma-acquit siya sa posibleng kakaharapin niya pong kasong kriminal sa Sandigan Bayan. sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang subpoena na aming pinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso. O yan na. Oversight ng Secretary General in contempt. Naku po. No? Nagbabanggaan na. Hindi kami papayag na
baliwalain nila ang Kasi di naman pwede yung ginagawa ng House of Representatives pag ganyan. Pag sila pwedeng mag-issue ng subpoena at dapat mag-comply yung Office of the Ombudsman. May subpoena power din ng Office of the Ombudsman tapos hindi kayo magko-comply. Kaya Secretary General Attorney Cheloy Garapil, ihid nyo po, sundin nyo po ito pong panawagan. Public notice po itong ginawa ni Ombudsman Boyeng Remulla, or kayo po ang malalagay po sa alanganin. Mahirap po yan dahil pwede kayong masuspinde or worse, pwede po kayong matanggal sa serbisyo. Office of the Ombudsman. At ang usapinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po itong call sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control relief. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salya ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga salya na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya. May hirid si Joblat. Sabi niya, yung mga senador na malakas ang ebidensya, ba't yun ang hindi nila harapin? Ito na nga po, pinag-uusapan na nga po natin si Senator Chis Escudero kasabay lamang kay Congressman Martin Romualdez. No? Mga tol, pananagutan ang hinahanap po natin dito. Pag may akusasyon, lalong-lalo na ahensya na po ng gobyerno ang mag-aakusa po rito, suportahan po natin. No? Sa korte na natin pagbasihan kung ano ang magiging desisyon ng korte. Kung walang kasalanan si Congressman Martin Romualdez, thankful. Kasi ako'y sumusuporta naman sa kanya pero hindi po ako pwedeng magpakabulag. No? Hindi na po ito usaping pangkaraniwan lamang. Ombudsman na po ang nagsasalita dito. Kaya ang tanging lilinis para mawala yung pag-aalinlangan sa aking isipan, ang kalalabasan po ng trial sa korte. No, ngayon kung sinasabi nyo iba pang mga senador, nandiyan po si Senator Jinggoy Estrada. Nandiyan po si Senator Joel Villanueva na patuloy pong iniimbestigahan ng Ombudsman at even ng Department of Justice. Na wag tayong maging selective kasi pag magiging selective tayo dito, wala tayong pinagkaiba sa mga Duterte supporter. No? Ako nga, kahit si Pangulong Bongbong Marcos, kung merong ebidensya laban kay PBBM na siya'y sangkot dito, tatanggalin ko na itong picture ko sa likod kasi hindi po ako panatiko. I am not saying na panatiko kayo. Doon lang tayo sa dapat at tama. Diba? Yun yung slogan po natin dito sa ating programa. Kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Ngayon, kung sa paniniwala ninyo, hindi tama at dapat yung mga sinasabi ko, paniniwala nyo yan. Di tama kayo, mali ako. Ganun lang po yun. Tuloy po tayo dito. Sa posisyon, magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Meron po ba yung Wala sakit, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagat sa pina ng Ombudsman ay sa pina po ng batas. Tama. Sa pila po, hindi yung mga silent. Ang congressman lang po or multiple people? Sala niya mismo. Anyway, so much for that. Punta na tayo dito sa mismong pahayag ni Ombudsman kaugnay po ng posibleng plunder case na isasampa dito kay former Senate President Chis Escudero at saka kay former House Speaker Martin Romualdez. Anyway, in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahanda pa sa bansa. And sa conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation. Natawa ako sa komento ng isang tatanga-tangang DDS. Magpa-hair follicle test, nagpa-drug test na si Pangulong Bongbong Marcos.
Kahit magpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos at maging negatibo ang resulta, hindi kayo maniniwala. Kaya hindi dapat dinidignify yung mga ganyang argumento ninyo. Ngayon, sinasabi ninyo, adik si Pangulong Bongbong Marcos, kayo magpatunay. Bakit nyo ibabato yung burden ng inyong akusasyon ng pagpapatunay kay Pangulong Bongbong Marcos? In fact, ginawa na nga yan ni PBBM eh. Negatibo sa drug test si PBBM, naniwala ba kayo? Hindi. Kasi yan yung paniniwala ninyo eh. Ngayon, inaakusahan itong si Congressman Martin Romualdez at saka si former Senate President Chis Escudero. Sino magpapatunay? Ombudsman! Hindi tayo. Pero ako, ang personal wishes ko dito, ma-acquit si Congressman Martin Romualdez. Kasi hindi ako naniniwalang magagawa niya ito. Pero kung magawa niya, dahil may mga ebidensya talaga, wala akong magagawa kundi tanggapin yon at kondenahin siya. Sa ngayon, katotohanan ang hinahanap ko dito, wag natin itago sa mga legalidad at teknikalidad. Wala tayong pinagkaiba sa mga Duterte supporter. Kapag ginawa po natin yan, no? Nasa ombudsman na at gumugulong na po yung proseso. Pag umakyat sa korte, i-wish po natin si Congressman Martin Romualdez kung tayo supporter niya, na hindi totoo. Pero kung totoo, wag po natin i-tolerate. Ganun lang yun. Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Very soon. Flood control related in so many ways, yes. Ombudsman, sila na po yung sinasabi yung kanina. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanap. Since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of drafting budget? Anyway mga tol, maliwanag naman na yung napag-usapan natin balita, no? Preparing ang ombudsman soon ng kaso laban dito sa dalawa, Congressman Martin Romualdez and Senator Chis Escudero. Katotohanan po ang hangad ko dito, no? At ang katotohanan malalaman lang natin kapag meron pong naging paglilitis ang korte. Wala na tayo sa posisyon para sabihin walang ebidensya kay Congressman Martin Romualdez. Kasi sinasabi po ngayon ng ombudsman meron. Ganon din naman kay Senator Chis Escudero. Kaya ang hope na lang natin, ma-acquit si Congressman Martin Romualdez kung tayo po supporter niya. Pero kung hindi po siya ma-acquit dahil mapapatunayan kung totoo talaga na may kasalanan siya, wag po nating i-tolerate. Kung ano ang tama at dapat, doon po tayo mga tol. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. May humabol pa si Weselma Lingat sa inyo pong super sticker. Shoutout po sa inyong lahat mga tol. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.